Higit sa pisikal na pinsala na aabot sa halos 3 milyong piso, walang katumbas ang mga naabong mahahalagang dokumento na inalagaan sa mahabang panahon sa UP Faculty Center. Sa nangyaring trahedya, may panawagan ang ilang guro. Narito po ang aking report. Basag na salamin, mga inabong piraso ng kahoy at mga sirasirang silid. Yan ang naging bakas ng apoy na sa isang iglap ay tumupok sa Faculty Center ng University of the Philippines Diliman noong Biyernes. Kahit na idineklarang fire out na matapos ang halos 10 oras, may mga maliliit pa na apoy na nagliliyab noong hapon. Agad naman itong naapula. Swerte namang nakaligtas ang alagang pusa ng faculty. Ito ang office ng aming Department of History, ayan. Tapos yung pusa na yan, hindi ko alam kung paano siya nag-survive. Dito mo nag-survive siya. No? May 9 lives talaga. Aabot daw sa halos 3 milyong piso ang halaga ng danyos sa nasunog na gusali. Pero higit sa pisikal na istruktura, di raw matutumbasan ang halaga ng mga nawalang dokumento, koleksyon at alaala na naipon sa mahabang panahon. Ilan sa mga koleksyong pinangangambahang naupos na ang Arceliana Collection ng English Department, ang Pablo Botor Collection ng Department of European Language, ang Otley Bayer Collection ng Anthropology Department, at maging ang koleksyon ng libro ng Departamento ng Linguistics at Kasaysayan. Yung mga papers ng mga estudyante ko, which is important for me. Papers na kami ng mga nag-field trip. And because the purpose of those field trips was to record yung mga histories ng mga towns. This is irreplaceable kasi paano mong pababalikan yung panahon na yon, no? Siguro yung tipong very informal discussions with colleagues na nakakapag-argue kami sa mga bagay-bagay at marami kaming napag-uusapan na talagang namomotivate yung intellect mo, yung critical thinking mo. So sa palagay ko yun ang pinaka-namimiss ko kasi syempre mag-iiba na ng environment kapag... Bilang mga koleksyon, problema rin ang nawalang class record, term paper at ilang datos sa paggrado ng mga estudyante. Si Professor Wendell ng College of Arts and Literature, nasunog lahat ng mga orihinal na kopya ng diploma mula sa iba't ibang universidad sa mundo. Di na rin daw maibabalik ang ilang larawan at libro na siya lang ang tanging may kopya. I felt very sad, of course, because I've been teaching for 28 years. 28 years na ako nagtuturo. Tapos bawat kwarto sa faculty center, parang museum yun ng mga professors. Lahat kami, meron kaming mga diplomas namin, certificates, plaques, medals, trophies. Para sa mga estudyante at profesor, kanlungan ng maraming alaala at intelektual na diskurso ang faculty center. Nagsilbi itong tahanan ng kasaysayan at kultura sa mahabang panahon at sa pagkasunog nito, may panawagan ang ilang guro. Feeling ko baka may may na-salvage, may pwede pang i-salvage ng mga books. Sabi ko nga kahit medyo sunog na or kahit basta pwede pang i-salvage. Gusto ko sanang makuha sila as soon as possible. Institutions should start digitizing the respective resources, especially yung mga libro, publications, etc. Number 2, it's very important for the government to prioritize education. It is very important for us to provide funding for our schools and universities, especially our National University, UP, and our state colleges and universities to maintain the buildings kasi kulang yung maintenance na pinoprovide.